Sa tagal ko na nagkakambing, napaabot ko sila ng halos 40. Pero ngayon bumaba na ulit sa 6 na piraso. So apat, nandun yung dalawa mag-ina. So paano nga ba tayo umabot sa ganito? At tanong, palugi nga ba ang pagkakambing natin? Okay, so raw video tayo ngayon. Kwentuhan ulit tayo. Yan, at alamin natin paano umabot sa ganito na napakarami ko ng kambing dati. Sa ngayon naman kumonti na. Yan. Bali nag-umpisa ako dati yung kambing native pa lang. Yan. So bago yun mag-pandemic, nag-umpisa ako native yung alaga ko at nag-umpisa yun sa dalawa. Yun. So hindi siya pares, pareho nga siyang babae. Kaya naman kung gano'n hindi ako makapagparami, dalawang native, inisip ko na dagdagan. So kumuha ako ng isang native na lalaki, barako. Tapos may kasama siyang tatlo pang babae. Okay? So yun ang pinag-umpisahan ko, puro native lang. At ang native, tandaan natin na native ay kahit na maliit, kahit na hindi siya masyadong mabigat, mabilis siyang dumami. Yan. Talagang mas masigasig na sumampa ang ating mga native na kambing kaysa sa ganito. Ayan, yung mga ating Anglo. Hindi dahil sa hindi dahil sa iba yung lahi, ay syempre kaya ganun. Yung mga native kasi mas sanay sila sa ating lugar, dito sa ating klima sa Pilipinas. Ayan, syempre iba pa rin yung natural na habitat mo, yung tinitirahan. Kaya naman nung ako ay nagpalaki ng kambing, bumili ako na kumbaga island born na. Dito na pinanganak itong si Walter. Si Walter ito matagal na rin. Ayan, at nakapag-produce na siya ng malalaking mga anak na siyang ibinenta ko. At pinakinabangan natin. At tumubo tayo dito sa farm. Ayan. Tapos nung pagkakaiba kasi, nung marami pa sila, hindi ganito yung farm. Walang bahay na ganyan. Walang paanakan na ganito. Pati itong manukan dito wala pa. So talagang dati open lang to. Open lang, talagang pagala sila lahat. At wala akong control kung saan sila pumupunta. Ayan. At syempre sa tagal ng panahon ng pagkakambing natin, nakakapaglagay tayo ng mga steel matting, ito mga cyclone wire. Yan, talagang pinupuhunan na natin yung mga ganyang bagay, o talagang pinaglalaanan natin ng panahon at pera upang mas maging safe yung alaga. Kasi dati, oo nga, pagparami ako ng mga kambing nun, pero hindi nawawala yung nakakain sila ng mga predators o ng mga asong gala. Tapos meron pa mga cases na nakakapunta sila sa ibang lugar upang makapangain ng pananim. Yan. So kasama sa pag-grow natin, magkakambing, yung natututunan mo yung mga ganong bagay. Yan. Bukod dun sa mga pagka-manage ng predators o yung pangangain nila sa ibang lugar, syempre matututunan mo rin yung pagmamanage ng sakit. Yan, kung paano maggamot ng mga sakit nila, mga pagtatay, mga sipon, ubo, tas pati mga pneumonia. Yan. So sa ngayon, kahit konti lang itong mga alaga ko, walang nagkakasakit dyan ng ganon. Okay? Dahil nga yung ating pakain sa kanila ay mas dumadami. At speaking of pakain, nung dumami po yung mga alaga ko, nung naging halos 40 yan, talagang hirap na hirap po ako maghanap ng kakainin nila. Halos lagnatin na ako sa pangungumpay dahil talagang hindi sasapat yung kukumpayin ko lamang ng isang hakot. Okay, so sa ngayon okay naman ang pakain nila at sumasapat sa kanila. At ito, meron pa tong may anak ko, di ba? Okay, yan ang ating si MY, si Pepisco. Hop. Yan. Tapos bukod pa doon, syempre meron tayong patubig. Yan, may gripo dyan, o saan pinagkukunan ng painom natin sa kanila. At ang pagkakambing syempre ay kailangan talaga niyan na gamay mo muna bago ka magparami ng todo. Lalo na yung ginagawa ko, kung saan ang anak na nito ay meron ng mga lahi o kumbaga matataas na
Yan o, pagkita nyo naman ang mga tainga katawan, pag kinumpara nyo yan sa ordinaryo o native nating kambing, walang wala yung laki at bigat ng ating mga native dyan. At itong mga kambing natin na to ay possible pa mag-produce ng magagandang gatas, di ba? Kasi ang lahing Anglo-Nubian ay kilala din na kahanay ng mga saanin pagdating sa gatas. So lamang lang ng konti sa anin. Pero tayo ay nagpo-produce din ng gatas ng ating mga Anglo-Nubian. Okay, so pagdating sa kanilang mga galaan, meron pa rin naman. Hindi ko na lang sila masyadong inilalayo kasi nga umiiwas tayo sa predator, lalo ngayon tag-init. Hindi ganun ka-safe magpagala ng kambing dahil marami pa rin mga aso dyan na talaga namang tinatarget ang ating mga alaga. Yan, tapos yung pinupuntahan ko, nakikita nyo po dito brown, yan, dito green. Yan, sinusundan nga nila ako, akala nila lalabas, hapon na. Binibigyan ko lang sila ngayon. Yan, binibigyan ko lang sila ng pagkain. Medyo bitin nga sila ngayong araw kasi nanood kami ng program dito sa aming barangay. Hindi ko masyado naasikaso. Ang kinain nila yung binigay ko pa kahapon. At babawi tayo kahit ngayon hapon na bibigyan ko sila. At bukas bibigyan ko uli sila. Yan. Tapos ano pa? Syempre, hindi lang yung climate yung naging pag-adjust natin dito sa kambing. Kasi ang misis ko po ay nagbuntis. Syempre, 9 months yun. Nagkaroon ako ng adjustment pagdating sa pag-aalaga ng kambing. Syempre hindi ko sila mabibigay yung attention ko ng 100% sa kanila. Yan. Plus nanganak si Mrs. noon December. Ayan, lalo nang talagang halos napabayaan ko ang ating mga kambing. Kahit na meron naman akong taga-kumpay, iba pa rin kasi yung ikaw talaga ang hands-on sa iyong mga alaga. Mas na tututukan mo sila, diba? Nagdagdag pa nga kami noong December, nagpaso kami ng bower dito sa farm, tapos may kasama siyang 3 upgraded. Ayan, so sa 4 na yon, siya na lang yung natira. Yun, dahil nga hindi ko sila natutukan ng maayos ng mga nakaraan, syempre ayun, napabayaan. Merong nahirapan mag-adjust sa panahon ngayon, merong nagtae, tapos merong talagang parang na heat stroke. Yan yung aking bagong bower. Parang nagulat ako, biglang bagsak na lang. From maganang kumain, bigla na lang siyang nagtae. Tapos biglang hindi makatayo. Ayan. So natira natin na yun sa bago. Okay, yung siso natira. Ngayon, meron tayong 3 pa dito. Si Walter, wala siyang kapartner ngayon. Yan ang problema ko, wala siyang kapartner kundi si siso lamang. Ito hindi pwede dahil 2 anak niya. So kailangan ko sigurong bagong barako. Yan. So tinatry din naman natin na kung may programa yung gobyerno, ano tayo sana, magre-request tayo ng barako, kaso pahirapan talaga. Kapag nag-a-apply ako doon nga laging wala. Pero pag nakikita mo sa ibang mga regions, may programa ng kambing. Dito lang sa amin sa Region 4A talagang napakatumal. Hindi basta mag-grant ang mga request natin tungkol sa kambing. Okay, pero magagawa naman natin ang paraan yan, sariling sikap na lang muna. Mahirap naman kasi yung tayo ay palaging umasa sa gobyerno, mabagal talaga. So sa nangyayari sa Pilipinas ngayon, parang wala tayong maasahan masyado sa DA. Kaya yun lang, update ko kayo kapag meron ako naging improvement dito sa farm. So siguro isa to sa malalaking challenges na kinakaharap ko ngayon dito, dahil ito ay isa sa pinaka mabigat na panahon sa ating pagkakamping. Pero asahan nyo na tayo makakabangon dito at hindi tayo basta susuko. Okay? So yun lang, update tayo sa susunod na videos at ako'y mag-upload ulit ng tungkol naman sa goat's health sa susunod na linggo. Okay? Para makatulong sa mga mag-uumpisa nating magkambing na makapagparami. Okay? Salamat sa tiwala at suporta. Muli, ito ang inyong teacher farmer Ali. Happy farming sa ating lahat.